Are you looking to sell or buy a property in North Luzon? Visit our website at remaxaria.com to know more about how our team can help you. Max Aria, and welcome to another property tour. Today we are doing something different kasi ngayon we are joined by RJ Armas, the CEO of Arioland, para itour itong newly built house here in Suello Village, Baguio City. So tara, tingnan natin. Hello! Pasok! Yan. ARJ here. Bale, ito yung one of our development projects, no? So, in this case, we acquired the property tapos dinevelop namin siya into this house, no? Currently, we already have a client for this house, so hindi na siya for sale, guys. Pero at least it shows you how we develop houses, no? Dito sa Baguio. And you also know me as Property Dude. Siguro hindi pa sikat yung channel. Pero yeah, baka kung meron kayong gustong tips on how to invest in real estate. Pero for this video, I think I have to show you this house now because it's well made, I think. Not because ginawa namin siya, pero I think from yung hirap nung taon na ginawa namin siya, at least nakagawa kami ng okay na bahay. Okay? So, yeah, let's have a tour. So, pagpasok nyo dito sa loob ng bahay, ano agad siya? Dinesign namin siya na meron siyang open below. So, originally, this was an open below na up until 3rd floor. So, the reason lang kung bakit kami nagkaroon ng parang break dyan is pinalipat nila yung CR dito para yung view yung master's bedroom nakakita. Ano yung design? Is it industrial ba itong buong house or is it parang iba-iba siya per floor? Yeah, so the main theme is industrial, modern, no? Pero actually medyo may pagka-contemporary pa rin naman. Hindi naman siya purely industrial. So the client had an interior designer then to help with so some of the things na nakikita nyo, ano na yun, design na yun ng interior designer nila. So, papakita ko mamaya. Pero i-highlight ko lang yung ibang nandito. Beside dun sa pagkataas ng ceiling, we have a really nice door here. And it's made of recycled wood. Oh, talaga? Oo. So, ano yan? Tagpi-tagpi na mga recycled hardwood. Yan. Kaya, so walang waste. And, talaga makita mo solid talaga siya. Mabigat yan. Ang laki nitong door na to. Kung compare mo sa height ko, I'm 5'7". Taas pa. Here, we also have a fireplace na ethanol. Ethanol yung kanyang apoy. So, at least yon hindi siya mabaho. Tapos, hindi rin siya, yung iba kasi heated, electric yung ginagamit na heater. Oo, mas mura ata to. And syempre, kapag apoy nakikita mo, iba yung effect niya. Oo, talagang legit Baguio. Actually, first time sa channel na makakita tayo ng ganito, no? Oo, mamaya pa natin. Parang kanina, anong kaya to? Akala ko, parang nung binuksan ko, akala ko mga sockets, mga outlets. Hindi pala siya ganun. Of course, we have yung TV natin dito. Yan, kaka-install lang din yan. And we have a Kobonpue piece dito sa ceiling natin. Yan. Yan, so, tapos yung ating pintura, this is grayscale. So it's a type of cementitious paint na ang effect niya parang semento yung pero smooth, hindi yung pero smooth siya. Smooth siya. Tsaka medyo pantay. Hindi yung parang minsan kasi yung palitada, parang makikita mo yung hagod. Ito medyo interesting din sa akin to. Ang ganda nitong itsura nitong feature nito. What can you tell us about this one? Okay, so actually this is our design with Marga, no? Part siya nung parang facade. So part siya ng curb appeal para at least yung papasok dito makikita nila yung pagka-high ceiling niya.
Sa labas, maganda yung effect niya. However, sa loob, may effect rin siya na parang yung light, hindi napuputol. Oo. Pwede naman siyang ibuong glass. Kaya lang, syempre, mas magastos yun. Tapos, mas matibay kasi may part na, syempre, semento, bakal. So, tuloy-tuloy yan hanggang taas. So, maganda siya sa curb appeal. Dinagdagan namin ng ganun. Actually, maganda siya pag nasa labas kayo at nakita niyo itong bahay niyo to. Medyo head turner talaga to from Talaga? outside. Oh, wow, thank you. Kaya syempre compared to the area, parang wow, iba to. Yeah. Okay. So, dito naman tayo. So, this is the dining room. So, in the dining room, medyo open yung ating windows, no? From floor to ceiling siya, basically. Tapos, meron tayong parang lanay dito na pwede natin siyang parang pag binuksan natin siya, dediretso na siya sa labas. Baliktad. Yan. So, diretso na siya sa labas. Kailan maingay, no? At least kapag may extra na guests, di ba? Madali lang. Actually, sobrang luwang nito. If mahilig siguro sila sa parties, mga ganyan. Oo. Ito, definitely. At saka, okay siya kasi connected siya dun sa main kitchen area. So, may dining area. Okay. Okay. Sige. Mamaya, ibalikan natin yung labas. Tapos, all the way here, meron tayong door dito para dun sa dirty kitchen sa labas. So, dito tayo sa kitchen. And syempre yung kitchen natin is modular. Modular kitchen siya. Tapos may pagka high-end. Dahil yung hardware ng ating guide, anong tawag dito? Yung drawer, yung hardware ng drawer natin, syempre, nakatago siya. Tapos lahat to, soft close. Yun. Diba? Dito naman yung ating stove. So yung client natin is mahiling magluto. So ngayon, mas maganda na nasa center siya para at least hindi masikip yung feel. So, meron na rin tayo ditong parang oven. No? Tapos itong exhaust natin, diretso yan palabas dito sa dirty kitchen natin. Tama ba? Dirty kitchen. Service. Service area. Yung ceiling naman natin is may special design yung drop ceiling natin. And naka-sash siya ng mga lights para bumagay dun sa ambience. So hindi siya masyadong in your face na ilaw. Tapos some of them, ang alam ko, pwede mo pang i-redirect. Pwedeng i-redirect yung lights. Ito parang hindi siya yung normally nakikita natin. Hindi siya may something parang mas smooth siya, mas iba yung parang higher quality to. Ano tawag ulit dito? Sintered stone. Okay, so ito yung gamit natin dito sa ating countertop. Sintered stone siya. So, actually, in fairness, buo siya, no? Hindi siya, wala siyang cuts. No? Yes. So ito, synthetic pa rin ito. Pero at least, maganda kasi minsan mas maganda minsan sa synthetic kasi hindi siya nabibiyak masyado. Tapos parang made talaga siya for counters. Tapos mapapansin nyo, lahat ng lagayan natin, naka-customize doon sa compartment. No? Talagang lahat yan. Yan, lahat. Pati dito, kung katabi ni cameraman, ayan. Bam. Diba? Lahat yan. Ganda. So, soft close, syempre. Punta tayo sa isang bedroom dito. Okay. So, yung bedroom natin dito, dito na lang pala muna, sa CR. So, meron tayong powder room. Okay. So, yung powder room na ito, syempre, services yung mga bisita dito sa baba. And meron pa rin siyang shower para at least multi-purpose. For the living area and yung first bedroom. Yes. So, ito naman yung first bedroom na. Technically, ito lang yung originally maid's room to. Pero ito, since medyo maganda naman yung size, ginawa na lang natin siyang bedroom na functional na bedroom. Pwede sa guest, no? Pwede rin siya. Actually, pwede siya sa guest or if you have kids or elderly. Kasi since nasa first floor ground siya, floor, correct. Pwede sila dito para hindi na aakit ng stairs. Yes. Lahat ng rooms natin, kahit pa paano, may Wi-Fi router. No? So, yan is si Kuya Jun. Yun, magaling rin yan. Si Kuya Jun gumagawa ng ating Wi-Fi system. Pati CCTV.
Tapos ito, yan, meron tayong parang ano dito, accent na wood. Actually, hindi siya wood, it's PVC. Pero with the light, naging mukhang wood. Actually. Oo. Accent lang naman eh, so okay lang. Tapos meron ka pang isang parang malaking Yeah. window. So, we have a window na fixed yung baba, tapos yung taas niya yung awning. No? Maganda kasi dyan, pag ganyan, at least yung view hindi napuputol. O, hindi napuputol yung view pag ganyan yung bintana mo. At saka ang ganda ng view from here. Yes, that's true. So, makikita natin yun sa taas. Sa taas. Okay. Okay, so balik tayo sa living room. Alright, so I think tataas naman tayo sa second floor para makita natin yung second floor rooms. Okay? So makikita mo VJ na yung stairs natin, yung under ng stairs natin, may light. Tapos hindi ako fan nung parang umiilaw, yung uso sa shopping ngayon, parang pag lumakad ka umiilaw, nakakahilo Parang yun motion detection. Oo, motion detection. Tapos pag nasira kasi yun, syempre may mga parang bungi na light. At least ito, constant siya, hindi siya nakakahilo. Kaso medyo, okay din siya pag nakapatay yung mga ilaw pag gabi. Oh yeah. So nakikita mo yung end nung stairs. Oo. Tapos yung steps natin is wooden. Ayan. So maganda dyan pag wooden steps, mas madali yung madali ukitan yung ilalim ng ng light para sa light. Mas madali siya. Pag semento kasi minsan So dito sa second floor is puro bedrooms. Yes. So ito yung isa nating bedroom. Bale, itong bedroom na to, ito lang yung bedroom na walang view sa likod, which kung makikita niyo yung view na maganda eh. No? So ito is for the kids, designated na siya. We also have parang accent lights na in-install. Yan mga nabibili yan actually sa Shopee. No? Hindi siya mukhang galing Shopee. Hindi. So, ito naman yung isang bedroom. So, ito yung one of the bedrooms na may corner na view. Corner siya. So, kitang-kita niya yung view, no? Which is our West Philippine Sea. Okay. Tapos meron din tayong, syempre, balcony para pwede kayong So, ano siya? Sunset view. Sunset view siya. Sunset view. Okay. Tapos medyo maluwang din yung balcony. Yes. Kung mag-fit ka siguro, tables and chairs. Parang good for two na table set. Siguro. Kung gusto mo mag-sunset habang nagkakape. Perfect to. Ano talaga siya? Pang sunset talaga siya. Yun lang, syempre, pag syempre mainit siya. So, kailangan mo talaga ng blinds. Ngayon, hindi ko na kasi kapitbahay natin to, hindi pa natin hindi pa maayos eh. So, ganyan na yan. So, all in all, sa bahay na to, ilang bedrooms pala to? So, we have 3 dito, 4, 5. 5. Tapos, hindi pa kasama yung mga nasa basement na maid's room tsaka service. So, dito na yung last na bedroom. Pero before that, ito yung ating toilet and bath rin. So, this serves as the toilet and bath for these 2 rooms na nauna. Tapos, meron tayong isa pang bedroom dito na may sariling CR. So, actually, medyo maganda yung ratio ng ating room to toilet and bath. Yes. So, this one naman has higher space, mas maluwang siya. Tapos, mas malaki yung kanyang balcony. The balcony here is a lot higher. Plus, may toilet and bath pa siya. No? Yes. So, hindi pa ito yung masters, no? Di ba? Hindi pa ito. Hindi pa. Wow. Iba pa. Parang second master. Kasi, di ba usually sa mga bahay, ang may toilet and bath lang is masters. Pero ito, hindi pa ito yung masters. Pero meron ka ng toilet and bath. Okay na ako dito masters. Pero di ba? Maluwang siya actually. Maluwang siya. Okay, so ito yung ating toilet and bath. Pwede tayong pumasok para makita niyo yung space. So, we have our, syempre yung shower, natin dito, no? Yung divider natin. Tapos, we have yung toiletries and yung ating sink. Tapos, lang dito, syempre, waterfall. Waterfall na shower. So, kahit dito sa CR, taas ng ceiling. Yeah. Taas ng ceiling niya. Well, trinay namin i-maximize. Tapos, syempre, may exhaust tayo sa bawat CR.
Siyempre, smart yung ating mirror. Oo. Tapos pwede niyang alisin yung fog. Anti-fog. May anti-fog. Anti-fog siya. Akit naman tayo sa final floor. So, ito na yung final floor and ito na rin yung ating parang masters and common area. So, ito, meron pa tayong space dito for yung guests or kunwari gusto nilang tumambay dito. Kunwari gusto yung tumakas sa bisita. Pwede ito dito. Tumambay dito sa taas. So, i-describe ko lang na yung wall natin is also grayscale. Tapos, ginawa siya na parang mukha siyang bloke ng semento. Oo nga. Yun yung itsura. Yun yung parang ano niya. Nag-fit siya dun sa mga nilagay nila, no? Like yung astronaut, yung ano. Yes. So, Oo. ganda. So, buti na lang may magaling na ID yung ating client. So, ito, meron siyang, syempre, access to another balcony na at least, may times kasi na umiinit sa third floor. So, at least with this, ayan, madali lang mag-change yung temperature. Actually, yan. Lakas ng hangin na. Lakas, oo. Tsaka maganda dito, hindi lampas ka na dun sa neighbor mo sa kabila. Yeah. Oo. So makikita mo na parang wala nang obstruction. Wala nang obstruction. Oo, yung skyline. So nakikita mo na yung sunset mo and yung paligid, property. Punta na tayo sa final room natin, which is yung ating master's bedroom. So ito na yung ating master's bedroom. Ayan. So medyo mas malaki syempre. King size yan. Yung client natin mainitin. So naglagay tayo ng aircon. Despite yung lamig ng Baguio, syempre may times na yung aircon na it helps. Actually, pero ngayon nakapatay yung aircon, malamig pa rin siya. And wala pa tayong naka-open na windows. Correct. Oo. Tapos kung mapapansin mo bro, yung natin, yung ating mga curtain nakatago dun sa nakatago siya dun sa gap. Oo nga. Para hindi siya kita. Hindi kami gumawa niyan, pero kasi sa pagpili nyo ng supplier. Tapos syempre, ang ginawa natin dyan, syempre yung gap na yun, kailangan yun, importante, maganda yung linya. Actually. Yan, so pwede siyang isara totally na yan lang. Yan itsura niya. So hindi mo matatakpan yung aircon. Oo, hindi mo matatakpan. And then, buti na lang, yung kapitbahay natin, maganda yung garden. Oo. 'Di ba? Actually. So, kinapitalize natin yan. At least meron sa kabila, may mga puno. Oo, puno pa rin. Kaya pag ganyan, syempre, sayang. Gawin mo ng floor to ceiling rin na bintana, no? Tapos kung mapapansin nyo, ganun din yung ating wall, grayscale din na parang bloke yung itsura niya. Makita nyo ba yung liit nyo, yung pinakamaliit na ilaw na nakita ko? Oo, Liit, no? Cute, no? Ayan, no? Actually. Diba? Maganda siya tignan. Parang singkit yung mga na, details. Oo. Parang, uy, ilaw pala. Super liit na ilaw. Siguro last natin itong syempre meron tayong closet dito, tapos ito yung master's bedroom na CR. Meron kang double vanity. Yes, definitely a must, no, for a master's So ito, meron tayong ilaw na parang accent lang siya. Hindi naman talaga niya ilaw. Oo. Tapos kung mapansin niyo, kaya dito natin nilipat yung CR. Kaya medyo may fins tayo dito. Napansin mo, may fins tayo dito. And functional naman. Siyempre, hindi ka naman kita dyan kasi, siya, naka-angle siya in a way na hindi nasisilip yung loob. Yes, tsaka ito yung glass na hindi yung nakikita yung loob. Silhouettes lang. Parang dito napunta, from the below, yung supposedly third floor. Oo, dapat all the way. Pero, so, naging bathroom and toilet and bathroom. So, dahil doon, magaling ang engineers natin na ilipat natin yung Nandito na tayo sa ground floor and lalabas lang tayo para makita yung surroundings or yung labas ng bahay. Okay, so ito yung exit natin sa kitchen. So, bumalik lang tayo. So, service area. Tapos, pag umikot tayo dito, meron pa tayong spiral. So, yan ay lalabas sa ating maid's rooms.
Tapos meron pa tayong mga laundry areas dito sa Sa baba. baba. Oo, pero Okay. hindi natin anuhin. Okay lang yan. Tapos, Parang ano siya, so meron siyang isang basement sa baba, meron tayong basement. So parang in total we have 4 na ano. yeah, basically, 4 floors. No? Kasi actually yung lupa na to, pababa siya. So nagkaroon tayo ng space sa baba. Hindi pa nga natin actually na-touch yung ground. So pwede pa siyang siguro storage Pwede pa siya na lang. bumaba. Oo. Yan So, yung nakikita natin usually sa Baguio. Talagang pababa yung mga lupa. Oo. Kasi sayang eh. Mm. Mahal-mahal pa tayo sa Baguio. Pag hindi mo ginamit lahat, di sayang. So ito, parang meron kang seating area here. Yeah. No? That's by the way, lighted. So may ilaw sa ilalim. Teka, saglit. Yan. Yun. So may ilaw tayo sa ilalim para at least maganda, no? So pag may mga bisita nga, yan, there you go. Maganda siya dito. Pwede kang mupo dito. Okay? Pwede talaga siya entertainment area. Pwede talaga. So ikot lang tayo ulit sa front. Yan yung feed natin. Oo. Yan yung feed natin. Tapos kung makikita nyo, itong tiles to. Kaya ang effect nito, para siyang bloke. Kasi nakaangat yung iba. Nakaloob ito. Okay, ito so sadya talaga to. Yeah, tapos na yung Yan. tour, no? And buti na lang may kasama ako mag-tour kasi medyo Actually, ito isa sa mga pinakamagandang napuntahan namin talaga? so far. Oo, hindi at naman saka ng bangko yan. hindi naman. Bubuhat Kasi, ka rin yung bangko. kasi sa dami na rin ng na-cover namin, nakita namin Yeah. na benta ng mga bahay. Ito, very unique siya and yung pagkaka-construct is okay talaga. Well, it's a cooperation tapos effort between the three yung designers ng bahay, which is tayo sa office. Syempre yung owner and syempre yung interior designer rin. So yun, thankful rin kami sa sa dami ng inputs, daming tips. Team effort yan. Team effort, oo. Kung isa lang yung titingin talaga sa bahay, medyo mahirap tingnan lahat ng detalye. So para sa mga curious, kung gaano kalaki tong bahay nito. Kasi nung nagtutour tayo, syempre medyo mahaba dahil malaki. Actually itong bahay nito malaki siya. And hindi pa natin na-discuss yung ilalim, which is yung basement, yung parking. So ilang yung lupa muna tayo, yung lot area nitong bahay. So lot area is 200 square meters. Tapos corner lot siya. Corner lot siya. So maganda doon, dami mo pwedeng gawin from both sides. Tapos naka-setback tayo all the way. Hindi tayo nakadikit sa isang pader. Which is very important. Which is very important especially for airflow. Airflow leaks 'yan. Usually nagkaka-problem sa leaks kapag yung nakadikit tayo sa walls tapos parang yun yung mismong part ng bahay natin. And especially sa Baguio kasi pag wala kang setback, magmo-moist yung loob ng bahay. Exactly. So masisira, mas madali masira yung mga yung structural, yung paint especially daming nagkakaroon ng problem sa moisture. Kasi yung semento, it absorbs water lang talaga. Kahit na anong waterproof mo dyan na in time magli-leak talaga yung semento. Kasi it's para siyang coral pag nalagay ng tubig lalabas sa ibang parts nung bahay. So kaya ngayon lalo na climate change sa Baguio, hindi natin makontrol. Is one of the most difficult na i-control is yung water, rainwater, especially sa Baguio na parang malakas umulan. Buhos talaga, lalo na pag bagyo. So sa mga viewers na nagbabalak gumawa ng bahay in the future, laging isipin yung setback. Kasi actually, di ba, rin yan, parang nire-require din ng government natin. Required yan ng government. Pero may time na hindi sinusunod. May time na hindi sinusunod. Well, very important yung setback. Kasi nga, for example, may sunog. Definitely. Kaya ang tawag dun sa wall na nakadikit sa bahay is firewall. Para pag may sunog, meron kang wall. Meron kang so we have a 200 square meters na lot. Tapos yung bahay siguro mga nasa 250 plus the basement pa. So I think that's around 300, 350 square. 3 floors. We have
mga five rooms, lahat-lahat. Tapos, ano lang siya, overall, pagkakalagay ng design, pagkaka-layout. Kaya mukha siyang maluwang, mas maluwang than normal. Kasi importante kaya yung mga magpapatayo, kung kayo architect or engineer na marunong sa design. Well, usually sa Pilipinas, ang nangyayari kasi is, syempre, lang si Uncle tipid sa budget, syempre. Pero very, very important. Kung gusto nyo ng forever home, yung tinatawag na ng forever home is, dapat sure na and yung gusto nyo talaga. Tsaka, to be honest, hindi naman ganun kamahal minsan. Makahanap kayong architect na willing mag-design. Na, kung kailangan nyo lang ng layout, yun, pwede. At least yung layout susundin nyo. Kaysa yung parang mag-architect kayo towards the end ng project. Or middle, may mga nakita kong nag-construction ng ganun. So, I guess that concludes our tour for today. Thank you so much, RJ, for letting us in dito sa inyong development project. And I hope sa mga susunod pang project is makita ulit namin and masilip namin yung mga gawa nyo. And kung gusto nyo i-follow si RJ, ano yung ating YouTube channel? So we manage of course we manage rin yung Remax Aria brand, no? So we own the franchise for Baguio, and we also do yun, yung first ever business natin is design build. Tapos if you like videos na ganito, construction, property investments, please follow us at Property Dude PH. So yun yung bago nating channel, and we just talk about investing real estate sa Pilipinas. Check it out, yung channel na yun. So that's it. We'll see you on our next video. If you like it, please like and subscribe to Live Up North and of course the Property Dude. And we'll see you again next time.